makukulong ka na dahil sa utang. Sabi ng iba, wala raw kulong ang utang. Pero maraming tatawag sa iyo, maraming mga ibang mga kumpanya na naniningil, sinasabi, makukulong ka na dahil sa utang. So, totoo ba ito? No? So, yan po ang ating pag-uusapan. Pero, dahil ang utang na ating pag-uusapan ay related sa sasakyan at sa mga motorcycle. No? So, dahil ako si Repoman, hindi ibang utang ang pag-uusapan natin. Related sa sasakyan at sa motor. Pero kung pangkalahatan, pag tinanong ka, may kulong ba sa utang? So, yun yung ating pag-uusapan. Pero siyempre ako, dahil sasakyan ng ating pag-uusapan dito, at motor, pagdating ba sa utang, may kulong nga ba? No? Ngayon, ano ba yung mga sinasabi ng batas about sa utang? So, ayan mga karepo, nagbanggit na ako nung about sa batas. So, disclaimer lang po, no? Hindi po attorney si Repoman. Ako po ay isang dating repossessor, ejector, sa isang malaking bangko, no? So hindi ako nagre-represent as parang attorney kasi hindi po ako isang abogado, no? Nakakapagsalita ako sa inyo ng mga bagay-bagay about sa repossession, about sa recovery or any batas na nalalaman ko about recovery and repossession. So, ayun po, isa po akong repoman, ha? So, hindi tayo nagki-claim na tayo abogado, ha, para humaharap sa inyo ng ganito. So, gusto ko kasing linawin ito na mapag-usapan, ha? Pag-usapan natin na kung may nakukulong nga ba sa utang. Nag-trigger kasi sa akin ito, no, mga karepo, dahil may mga vlog ako, may mga reels, na yung iba sumasagot, walang nakukulong sa utang. So dito, pag-uusapan natin yung based dun sa aking experience, no? Kasi dito, tayo motor and sasakyan di ba? Mga sasakyan nyo, kung ano nga ba yung ginagawa ng bangko o ng company ng motor pagdating sa legal na pamamaraan. So, may kulong nga ba? Kasi marami nagsasabi, walang kulong sa utang. So, ito, itong vlog ko na to, for information purposes lang po ito, ha? So, gusto ko itong malaman ng karamihan kasi lumalala na rin po yung bentahan ng sasakyan, yung katulad ng assume balance, pasalo, approval for sale. So, kaya ginagawa ko itong vlog na to. So, pagdating dun sa utang, kung may nakukulong ba, sinasabi at nakasaad sa 1987 Philippine Constitution, Section 20 of the Bill of Rights, that no shall be in prison for debt. So, napakalinaw, wala pong nakukulong dahil sa utang. Malinaw po yan, walang nakukul sa utang. So, eto na, yung sinasabi ko sa inyo, papasok na tayo dun sa trabaho namin bilang mga repoman. No? Ang pag-uusapan natin dito, utang sa sasakyan. Yes, hindi kayo makukulong dahil sa utang sa sasakyan. Pero, kung may gagawin kayo
o kaya yung act ninyo in related dun sa utang na sasakyan, doon po may argumento tayo. Mayroon pong posibilidad na makulong tayo. Ha? Bakit kanyo? Oo, walang nakukulong sa utang. Pero yung act na gagawin ninyo, dun po kayo pwedeng mabutasan ng batas. Kasi meron po tayong batas na Article 319. Ano ba yung Article 319? So, basahin natin, ano? Ito po yung batas na removal, sale, or pledge of mortgage property. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ha? Ni-remove nyo yung sasakyan, no? Mula dun sa address kung saan ito nakaloan. At ano pa yung mga ibig sabihin na maaring ni-remove ninyo? Isinangla ninyo. Ha? Binenta ninyo. Ha? Kasama na rin dun yung pagpapasalo o pagpapa-assume. Ha? Bawal na bawal po yan, breach of contract yan sa bangko. Yung inyong kontrata sa bangko. So, ito, ano? Act punish, no? Sinasabi rito. Number 1, knowingly removing any personal property mortgaged under the chattel mortgage law to any province or city other than one in which it was located at the time of execution of the mortgage, without the written consent of the mortgagee or his executors, administrators, or assignee. So, eto na po, knowingly removing any personal property. Alam niyo po, ang car loan po, naka-ano po yan, no? Naka-chattel mortgage po yan. So, magpipirmahan po ng kontrata, mayroon kayo pipirmahan under promissory note and chattel mortgage. So, between you and the bank, nag-agree kayo dun sa kontrata na yon, no? So, kung may lalabagin ka sa kontrata na yan, maaaring ma-fall ka sa Article 319. Kaya po, bawal na bawal yan, ibenta, isanla, at kahit ipa-assume, bawal na bawal po yan. Lalo na yung mga ginagawa ngayon ng mga iba na approval for sale. Medyo maging maingat po kayo doon. Mega love shoutout kay Joe Jares, pinadalan tayo ng star. At gayon din dito sa ating matikas na ahente. Ahente ito ng Mitsubishi. Si Kamitsu Colsen Palaganas. So kung meron kayong mga gustong i-loan, at lalo na kung Mitsubishi, puntahan nyo yung vlog ni Kamitsu Colsen Palaganas, no? Hanggang sa dulo, aalalayan kayo nito. So, balik tayo, no? Napakita naman natin na wala talagang nakukulong sa utang. Pero yung act in relation dun sa utang, pwede po kayong makulong dahil dun sa criminal case, Article 319. Hindi mo nga pinasalo, halimbawa, hindi mo pinasalo, ikaw yung kliyente, itinago mo, dinala mo sa malalayong lugar, hindi mo sinabihan si bangko, tapos hindi ka nagbayad. So, ano tingin nyo? Pasok kayo dito. Pwedeng mag-file sa inyo ang bangko nito. Kunyari, nag-loan ka, tapos, umalis ka na, pumunta ka na sa ibang lugar. Hindi mo pinaalam kay bangko, pwede ka mapailan ng ganito. Okay lang, umalis ka, pero magbayad ka. Tapos umalis ka, mo na rin, inform mo na rin si bangko na lumipat ka na. Para kung mag 1 month past due ka lang, padala ka ng sulat, sabihin ni bangko, 1 month pa lang naman to, no?
Ito naman nagsabi na lumipat na pala ng bahay. So, okay yon. So, ano naman yung ibig sabihin? Halimbawa, baka naman mamaya, ligtas ka na dun sa Article 319 o removal of chattel mortgage, ano? Kasi merong ibang kontrata sa motor, parang mga memorandum agreement, contract of leasing, so hindi siya chattel mortgage. Hindi pa rin po tayo ligtas kasi meron pa pong pwedeng i-file ang financing, no? Under Article 315 and 318, no? So, ito yung i-iksiyan na lang natin, Estafa under Philippine law is a crime against property. It is defined and penalized under Article 315 to 318 of the Revised Penal Code. Ito rin, nung nasa bangko ko, minsan pag nagpadala kami ng letter, sabay-sabay namin yan pinadadala. Article 315, 318, saka 319. Ngayon, nalalabasan po ng ng court order, madalas yung 319 po. Pero ito, meron sa mga motor, nakikita ko, nagpa-file sila, lumalabas po yung court order sa 315. So, ano ba yung 315? Ano ba yung mga element dito? Ito po kasi yung parang nanandaya ka o nanlinlang ka. No? Gumamit ka ng panlilinlang o pang-aabuso o pandaraya ng tiwala. So, yan po ay isang krimen na pwedeng i-file ng nagpautang. So, ayun po, So yun mga karepo, naipaliwanag ko na sa inyo kung ano yung pwedeng mangyari na pag nag-loan ka ng motor o nag-loan ka ng sasakyan. Pwede pong mag-file ng criminal case ang bangko o financing. Bukod pa po yung civil case, katulad ng writ of replevin. The usual, pag hindi po nahatak yan ng bangko, nagpa-file po ng writ of replevin. The usual yan, pag hindi nahatak ng bangko, di nag-file ng writ of replevin. Tapos hindi nahatak. Isinusunod po yung Article 319 o criminal case. Ngayon, sabi ng iba, kasi nakikita ko yung mga mga comment. Kapitbahay ko nga 3 motor na hindi naman nakukulong, nandoon lang. Pagka-loan ng motor, binibenta. So okay yun, good for them na hindi sila nakukulong. Pero may katunayan ako na meron nakukulong. Ibinlog ko nga meron akong vlog na pinakikita ko rin kung ano yung court order. Medyo binubura ko lang yung mga pangalan, kung anong lugar, pero pinakikita ko yung pagkakapile, kung ano ba yung na-file. So, naipakita ko yung Article 315, sa motor yun. So, balik tayo, bigyan ko rin kayo ng idea. Ako rin po, nung nasa bangko, nagpa-file po kami. So, yun na nga, ang ini-endorse ko, Article 315, 318, and 319. So, doon naman sa amin, ang lumulusot madalas, Article 319. Lalo na yung mga nagpasalo. Ayan, yan po yung mga napapailan namin. Tsaka meron din po kaming napapailan yung nagtago ng pagkatagal-tagal. So, nagulat na, ito naman, kwento ko ito, ito, experience ko ito. Ako naman, yung napailan ng 319, lumabas ang court order. Nagda-drive ako. Biruin mo, nakita ko sa kalsada yung sasakyan. Alam ko ang status, meron na siyang criminal case, tsaka meron na rin po siyang replevin. So, ang ginawa ko,
tinawag ko na kagad sa bangko, sa head ko. So, ang order sa akin, ano lang, sundan ko lang muna. So, alamin ko kung saan ito naglulungga o nagpa-park. So, alam nyo, ang sunuran ko ron, inabot po ako ng umaga, kasi parang nag-aahente yung may hawak. Ang daming pinuntahan, sunod lang ako ng sunod. Hanggang umuwi sa isang kondo. Siyempre ako, pag pumasok na sa isang kondo, hindi naman ako aalis agad dyan. Baka mamaya may pinuntahan, may binisita lang. So, ganun po yung trabaho ng repoman. No? So, nag-antay ako hanggang sa medyo inabot na ng alas 9 ng gabi, mula umaga. So, hindi na siya lumabas sa kondo. So, ipinagpapalagay ko na ngayon na doon na siya nakatira. Mega love shoutout kay Ma'am Ann Agaton. Yung sa mga nasa ko dyan, no, nagbukas na rin po ako ng TikTok ko. Maraming salamat po sa pagpunta nyo sa aking live. Ito, no, bago ko ituloy yung kwento tungkol doon sa sinusundan ko, gusto kong basahin tong sinasabi ni Kamitsu Colsen. Idol sir, waiting ako sa collab natin. No to pasalo, no to approval for sale. Mega shoutout. Alam nyo, yung sinasabi ni Kamitsu na yan, kawalan sa kanya yan. Kasi doon malaki kumikita ang mga ahente. Oy, maraming salamat kay Ma'am Z sa iyong pa-star, si Fatima Pineda. Kabantay TV, mega love shoutout. Maraming salamat sa mga nandiyan dyan. So, tuloy natin, hanggang na-establish ko po yung nagtatago, no, na kliyente ng bangko na hindi nagpakita ang kanyang inutang SUV, pero dahil sa tagal, lumaki na po, umabot na po ng nasa 1.5 million lang naman ang inutang niya, pero umabot na po ng halos 3 milyon. Sa tagal niyang hindi nababayaran, pero nakita ko sa kalsada. So, hindi ko in-approach kasi may court order no? Kailangan, pag nilapitan mo yan, para sigurado ka, dapat may dala ka ng court order. Kahit na pumalagman yan, arm tayo ng court order, kasama natin yung sheriff. So, gano'n, pinaalam ko na sa bangko, nagkaroon nagkaroon na kami ng parang planning ng operation. So, dahil may court order, na warrant of arrest, dahil dun sa Article 319 na i-file namin, coordinate kami sa HPG. Tapos, dahil may court order na merong writ of replevin, nag-coordinate naman po kami sa sheriff. So, hanggang dumating yung time na, na implementation nung court order. Mega love shoutout kay Kingster Motovlog. Sayang, walang cash, di makapagbigay ng star. Okay lang yan, idol, okay lang. So, ayun, nagkaroon na kami ng plano. So, ako po yung advance party. Kasi, siyempre, yung mga sheriff, susunduin naman ng ibang kasama ko. Ngayon, yung SPG, susunduin naman ng iba. So, nung pagdating ko, magang-maga, doon ako, lumabas na yung sasakyan. Sinundan ko. Pumarada sa McDonald's. Buti na unang dumating yung HPG. Tapos, sumunod na dumating, yung mga kasama ko, kasama na yung sheriff. So, i-implement na yung court order. Si sheriff, kinuha na yung sasakyan para dalhin sa korte, no? Ngayon, yung tao naman na nag-loan, na nagtago, dinala naman na HPG. Ngayon, kailangan nandoon kami sa HPG kasi kay sheriff, okay lang yon. Dadali naman yun sa korte, yun. So, nakita ko doon na nagpiano. So, biruin mo, dahil lang sa sasakyan, no? Tinago mo, nagpiano ka. Ngayon, para sa inyong kaalaman,
ang punishable ng law dyan sa Article 319, arresto mayor. So, ano ba yung arresto mayor? So, ang penalties madalas niyan 1 month imprisonment and 1 day up to 6 months. Kaya yung ibang gumagawa ng kalokohan 6 months lang naman makukulong Okay lang yan. Sabi naman ng iba, wala akong nabalitaan na nakulong dyan. Meron ba naman na ikaw nakulong ka na, tapos sasabihin mo pa sa mga kapitbahay mo, nakulong ako dahil sa sakyan. Kamitsu Call Center Palagana, share ko na ito, idol, para sa mga clients ko na may idea na sila. Salamat sa info. Nagiging talamak din yung yung pasalo, yung assume balance. Kasi yung nagpapa-assume balance, hindi nila alam to. Na pwede pala silang makulong. Kasi ang katwiran naman ng iba, walang nakukulong sa utang. Yes. Totoo, wala talaga. Nasa batas natin yan ang problema, may argumento tayo, yung act in relation dun sa utang. May ginawa ka. Okay lang, yung umutang ka, nandiyan lang sa bahay mo, parada mo lang sa sasakyan dyan, para kung sakali man na mag-file ng demanda ang bangko, civil case lang po. Wala pong kasamang criminal case. Kasi kaya civil case, ire-repossess, hahatakin yung sasakyan na ayaw mong isurrender. Ganon din po sa motor. Meron din po yan. Bakit sabi naman ng iba, bakit yung ibang kilala ko, hindi naman nahatakan? Depende ho yan sa financing, depende ho yan sa company. Merong iba kasi nagpa-file, hindi ko alam, yung iba, hindi naman nagpa-file. O maaaring kaya hindi nagpa-file, baka naman itong financing o itong bangko na to, lumalabag dun sa tinatawag nating unfair collection practice. Baka naman sobra-sobra yung hinihingi o sinisingil o pinapataw ng mga penalties and charges. Makikita rin kasi ng court yan Kaya siguro hindi sila nagpa-file ng demanda. So merong ganon. Ganon din yung mga sa mga motorcycle. Sobra-sobrang maningil. Alam nyo, meron tayong mga batas dyan na hindi ka dapat lalagpas. Kasi meron nga ako naririnig, 6 month na lang, tapos na yung utang, Sa motor ito, kanina rin, nakausap ko tong si stress sa utang advisor. Merong lumapit sa kanya, about sa motor, 3 months na lang ang utang. Ayaw nung company, ang gusto ng company, another contract, yung 3 months. Gagawing 3 years contract. Kaya ayaw pumayag ng may-ari. So, totoo yun. Ganun ka drastic yung mga nagpapautang, Sa akin, ganun din. Nakausap ako 6 months na lang ang utang. Ayaw tanggapan ng bayad. Kahit gusto niya nang i-pay off, ayaw tanggapin. Ang gusto, 2 years contract. O sige, payag kami, tanggapin ang bayad mo, pero 2 years contract. So may mga ganong nangyayari na yung mga yan, na kumpanya na yan, hindi siguro makakapag-file ng demanda yan. Siyempre, ang batas natin, patas yan, di ba? So, ayun mga karepo, may mga nangyayaring ganyan. So, halimbawa lang, sino naman ang mga involved na kapag napailan ka ng criminal case? Mga karepo, ito ang malungkot, kasi marami nang lumapit sa akin, bakit daw nadama yung co-maker? Meron pa nga isa, yun nga, pinost ko, unfair naman yan. Bakit yung tatay, pati tatay nakulong? Yun nga, pinadala ko sa kanya yung link na kung bakit nakulong. Kasi po, ang co-maker, tsaka yung client o yung nangutang,
parehas po ng liability, parehas po ng responsibility. Pag hindi na nagbayad yung nangutang at ikaw ang co-maker, hahabulin ka. At akala mo, dun lang matatapos na hahabulin ka dahil sa payment. Siyempre, pag dumating sa punto na magpapile na ng demanda ang financing o bangko, damay ka. So, ilan na yan? Marami na po akong nakausap na ganyan. Yung isa, yung client, yung asawa, pati co-maker. Lahat yun, nadampot. Ngayon, itong co-maker, galit na galit. Bakit nadamay daw siya? So, mahirap din pong mag-co-maker, ha? Pagka utang sa loan at utang sa sasakyan. Kasi pagka dumating sa punto na yung nangutang na yan, ipinasalo, nako, pati ikaw na co-maker, mamumroblema ka. So, yan naman may mga bail naman po yan. No? So, may bail yan. Ayoko na lang sabihin kung magkano, baka mamaya okay lang naman, may bail naman pala. Okay lang naman, up to 6 months lang naman pala yung kulong yan. Ang tanong, gusto niyo bang makulong dahil sa ano? Dahil sa utang sa sakyan. Jerome Montaner, shoutout naman po dyan. Repoman PH, salamat po sa mga advice at tips niyo po. Maraming salamat po sa inyo, no, sa pagpunta nyo rito. Ayun po, yan yung mga thoughts ni Repoman about dyan sa ano, sa auto loan and motorcycle loan. So idagdag ko na lang din po na yun nga, sinasabi kasi natin na walang kulong sa utang, no? Pag nag-issue po tayo ng cheque para dun sa pagbabayad, siyempre magmamonthly ka, kailangan yung cheque may pondo. Pag wala pong pondo, kulong ka pa rin po. So, hindi ka nakulong sa utang, nakulong ka dun sa bouncing check. So, may batas tayo dyan, no? Yung bouncing check, BP22, bouncing check law. Ha? So, hindi natin pwedeng sabihin na ligtas ka na, na may utang ka, kasi walang nakukulong sa utang. Malinaw po, merong nakukulong dahil dun sa act in relation dun sa utang. So sana naging malinaw sa lahat, no? Nananawagan din ako dun sa iba na bago kayo magpasalo, i-check nyong maigi na kung talagang, kumbaga sa sarili nyo na okay na, susugal ako rito para may mabawi ako. No? So kung magpapasalo kayo, okay, magpapa-assume balance kayo, kayo yung may-ari, advice ko na lang na hanggat maaari dun sa mga kamag-anak, hanggat maaari dun sa mga kapatid, gano'n, no? Mga tatay, yan, mga matalik na kaibigan, yan, sige, pasalo mo. Pero may kaakibat na ano yan, ha, na risk yan. Pero ang pinaka-high risk na gagawin niyo ay yung makikilala niyo sasalo ng sasakyan niyo sa social media, sa motor. Ha? Delikado po yan. Kahit anong gawin natin, balik-balik ta rin man natin ang kontrata, yan po ay breach of contract, bawal po yan sa bangko. So, napakahirap hanapin ng sasakyan pagka itinago na. Pinasalo mo, tinago mo, ikaw ang aabulin ng bangko. Araw-araw, yan yung mga lumalapit sa akin, pero wala rin akong magagawa, no? Kasi pag tinago na yan, ang hirap nang hanapin yan. Kaya nga meron akong reels na sinasabi ko na ilan na yung libo, ilan daang libo na yung sasakyan na hinahanap ng bangko. Ilan daang libo na rin ang motor na hinahanap ng financing at bangko. May nakausap akong repoman, sir, ako nga, ang hawak ko, halimbawa, 10. Yung 8 dun, sir, puro assume balance na. So, mahirap po. Huwag nyo pong ilalagay yung sarili nyo sa kalagayang na
na darating ang panahon na tinakbo yung sasakyan nyo, kayo yung pupuntahan. Napaka-stressful po niyan. Paano kung hindi kayo sanay? Di ba? Nakabalik nga sa inyo yung halimbawa, Mitsubishi Mirage mo. Pinasalo mo, meron kang 60,000. Ngayon, ang problema, yung sumalo, ayaw magbayad. Sino nga habulin? Ikaw. Ngayon, sasabihin din na sumalo, ganito na lang, sige, ibabalik ko yung Mirage mo, bayaran mo ko, pati yung mga nahulog ko. O di ngayon, ang laki na ng problema mo. Unang-una, saan mo nakilala yan? Social media. Lalo na po yung mga yung mga approval for sale. Nako, pasok na pasok po kayo dun sa sa Article 315 tsaka 318, no? Yung gumamit ka ng panlilinlang, pangabuso o pandaraya ng tiwala. Kasi ginamit ang pangalan mo para makapaglabas ng sasakyan. Tapos hindi naman pala ikaw ang totoong nag-loan. Binayaran ka lang pala ng mga ahente. No, binigyan ka ng 50, 20, 30. Pero after makuha yung sasakyan mo, ano nangyari? Hindi nagbabayad. O sabihin natin nagbabayad. Parang katulad lang na iba yan na bigla ng problema, ika 4 year. Hindi na nakabayad. O paano mangyayari? Halimbawa, kung ang sasakyan na yan nasunog, nakarnak. O sino hahabulin ng bangko? Ikaw. No? O so, paisa-isang topic muna ako ngayon kasi nung mga una kong live vlog, ginagawa kong 3. So, maganda pala yung paisa-isa lang, para concentrate lang tayo. Ngayon, kung medyo related, katulad ng pasalo, ng assume balance, approval for sale, so nababanggit natin. Ayun, mga karepo, maraming salamat sa mga nagpunta rito sa aking vlog. Pasensya nyo na at hindi tayo ganun sanay sa mga camera. So, nagkaroon lang sa ating damdamin na makatulong sa mga kapwa natin na baka kayo ay maloko o kaya baka mamaya palagay ang loob nyo, utang lang ng utang. So, meron lang akong pagnanasa na mabigyan kayo ng information. No? Para kung sakali man makapag-decide kayo ng tama doon sa inyong mga loan. Mega love shoutout, no? Maraming salamat doon sa nagpadala ng star na si Donald Liestre. Maraming salamat sa iyo, sir. Makakatulong sa akin yan para umangat yung aking page, no? Kasi pag nagpapadala ng star, kahit mga 1 star lang, pinagpapasalamat ko yan kasi parang pinalalakas ni Meta yung aking mga vlog. So ayun, no, mga karepo, maraming salamat sa nagpunta sa inyo. Sana naging linaw ito. Kung meron kayong comment o kung meron kayong maitutulong na inyong saloobin o kaya idea about dito sa pinag-usapan na to, open po na i-comment ninyo para kasi yung mga makakapanood nitong video na to, makabahagi rin kayo na matulungan, na magkaroon ng kaalaman yung mga posibleng maging biktima, halimbawa ng pasalo o assume balance, approval for sale. At saka yung mga maling paniniwala nila about sa wala namang nakukulong sa utang. Lalo na sa car loan at sa motorcycle. So, dito alam ko na ipaliwanag kong maigi at naipakita sa inyo na may posibilidad po na makulong. Ayun po, maraming salamat po sa inyo. Dito na po nagtatapos ang aking live vlog.